Isang regular na gabing abala sa Lias, Lutuan. Ang singaw mula sa mainit na sabaw ay sumasayaw sa hangin, naghahalo sa amoy ng inihaw na isda at ado. Nagmamadali si Lia Vergara, naglalakad sa pagitan ng maliliit na lamesa, bitbit ang tray na puno ng pagkain. Nag-iingat siya sa bawat hakbang. Ang bawat pinggan ay isang porsyon ng kanyang araw, isang kagat para sa kinabukasan ng kanyang anak. Puno ang maliliit na kainan niya. Bawat pagtawa, bawat order, ay musika sa tainga niya. Ito ang buhay niya. Ito ang Makati niya. Isang syudad na puno ng ingay, ilaw, at walang katapusang pagmamadali. Ate Lia, isang extra rice pa po. Tawag ng isang regular na customer. Saglit lang, sir. Ngumiti si Lia. Kahit ramdam na niya ang hapdi sa likod at braso. 5 na taon na rin siyang ganito. 5 taon na siyang nagtatrabaho nang walang pahinga. Mula umaga hanggang gabi, para lang mabigyan ng maayos na buhay si Mateo. Ang kanyang Mateo, ang kanyang araw at buwan, ang kanyang bituin. Habang naglilinis siya ng lamesa, aksidente niyang nahawakan ang kanyang kwintas. Isang lumang gintong kadena na may maliit na pendant na bilog. Nahulog ito sa loob ng kanyang uniforme, hindi niya karaniwang isinusuot sa labas. Ngayon lang. Sa isang iglap, nasilayan ito ng isang pares ng mga mata. Mula sa kalayuan, sa madilim na bahagi ng kalye, may nakatingin. Nakaparada ang isang itim na luxury car. Ang mga bintana nito ay tinted. Sa loob, nakaupo si Evan Ramirez. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Ang kanyang muka ay seryoso, malamig, at tila walang pakialam sa mundo. Pero ngayon, nakapako ang kanyang tingin sa maliit na diner, particular sa isang babae na abala sa paglilinis ng lamesa. Nakita niya ang kwintas, ang mumunting gintong hugis bilog na pendant na sandaling sumilip mula sa blusa ni Lia. Tumigil ang mundo ni Evan, parang may pumilipit sa kanyang puso. Ang kwintas. Kilalang kilala niya ang kwintas na yon. Ang kwintas na pinagawa niya mismo 5 taon na ang nakakaraan. Ang kwintas na ibinigay niya sa isang babae na nakilala niya sa isang gabing puno ng kalungkutan, isang gabing tila panaginip na kalaunan, ay unti-unting nabura sa kanyang alaala. Imposible. Ito ba ang babae? Matagal na siyang nawalan ng pag-asa na mahanap pa siya. Pero narito siya. Sa harap niya, sa isang ordinaryong kainan. Ang puso ni Evan na matagal nang naging bato dahil sa mga responsibilidad at sakit ng nakaraan ay biglang kumabog ng mabilis. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinukot ang kanyang cellphone. Hindi niya inakala na makikita pa niya ang babaeng yon. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng tanging kapayapaan sa isang gabing gumuho ang kanyang mundo. Nawala siya. Nawala sila. 5 taon ng paghahanap na tila wala namang pag-asa. Ngayon, sa isang iglap, narito na siya. Isang kakaibang emosyon ang bumalot sa kanya. Halo ng gulat, pag-asa, at isang malalim na pagsisisi. Ang malamig na fasad ni Evan ay nabasag. Kahit sandali lang. Ang mukha niya ay puno ng emosyon na matagal nang kinulong sa ilalim ng kanyang profesional na persona. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang driver. Napansin ang kakaibang katahimikan ni Evan. Hindi sumagot si Evan. Patuloy lang siyang nakatitig kay Lia na abala pa rin sa paglilinis. Para bang siya lang ang nakikita niya sa buong magulong mundo ng Makati. Samantala, hindi alam ni Lia ang mapanganib na titig na nakapako sa kanya. Hindi niya alam na ang isang bahagi ng kanyang nakaraan, ang isang lihim na pilit niyang nililibing, ay nagbalik. Tapos na ang shift ni Lia. Masakit ang kanyang mga paa at likod, pero pagpasok niya sa maliit nilang apartment, nawala ang lahat ng pagod. Mama! Tumakbo papalapit si Mateo, ang kanyang 8 taong gulang na anak, na may ngiting singiliwanag ng araw. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Si Mateo ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga, ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat.
Kumain ka na, anak? Tanong ni Lia habang hinahalikan ang buhok ng kanyang anak. Opo, Mama. Nag-aral din po ako. Tinulungan ako ni Manang. Si Manang Elena, ang kapitbahay at tanging pinagkakatiwalaan ni Lia, ang nag-aalaga kay Mateo habang nasa trabaho siya. Habang naghuhugas ng kamay, napansin ni Lia ang kanyang kwintas. Bumalik ito sa leeg niya. Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya naisip na maisusuot niya pa yon. Isang munting alaala ng isang gabing matagal na niyang kinalimutan o pilit na kinalimutan. Isang gabi na nagbigay sa kanya ng pinakamalaking regalo sa buhay niya, si Mateo. Mama, basahin mo ako ng kwento bago ako matulog. Hiling ni Mateo. Nakatingala sa kanya ng maikinang sa mga mata. Sige anak, sagot ni Lia habang inaakay si Mateo sa kama. Niyakap ni Lia ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Para kay Mateo, kakayanin niya ang lahat. Ang tanging hiling niya ay isang payapa at ligtas na buhay para sa kanyang anak, malayo sa anumang komplikasyon, anumang gulo. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ang gintong kadena na yon ay isang paalala lamang, hindi isang koneksyon. Pinikit ni Lia ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Sana maging maayos ang lahat. Samantala, sa labas ng kanilang apartment building, nanatili ang itim na luxury car. Sa loob, patuloy na nakatitig si Evan Ramirez sa bintana, sa direksyon kung saan niya huling nakita si Lia. Ang kwintas na yon, ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, Lia Vergara. Ang lahat ay bumalik sa kanya, mas malinaw kaysa kailanman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidial ang numero ng kanyang personal assistant. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lia Vergara. Utos niya, ang kanyang boses ay malamig. Ngunit merong isang kakaibang puwersa sa likod nito. Lahat, kung saan siya nakatira, saan siya nagtatrabaho, lahat-lahat. Pero Sir Evan, may meeting po kayo bukas ng umaga para sa Ramirez Group at i-cancel mo ang lahat, putol ni Evan. Ang babaeng yan. Napakailang na taon ko siyang hinahanap. Ngayon na nakita ko na siya, hindi ko na siya papakawalan pa. Pinatay niya ang tawag. Nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa dilim. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat upang palamigin ang apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang pag-asa. Ito ay isang matinding pagnanais na ayusin ang nakaraan. Isang responsibilidad na biglang nagpakita. Hindi niya alam kung paano o kung bakit. Pero sigurado siya sa isang bagay. Ang kwintas na yon ay hindi ilang basta kadena. Ito ang nag-ugnay sa kanilang dalawa. At ngayon, muli na naman itong nagbigay ng koneksyon sa isang lihim na, sa kanyang kaalaman, ay matagal nang nakabaon. Habang nakasandal si Lia sa dingding ng kanilang maliit na silid, nakikinig sa mahimbing na pagtulog ni Mateo. Isang kakaibang kaba ang dumapo sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang pakiramdam na yon. Ang lahat ay tahimik, payapa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong isang maliit na tinig na bumubulong, nagbabala. Hindi niya alam na mula sa isang sulok ng gabi, si Evan Ramirez ay nakatitig pa rin sa kanya. Ang mga mata ay malamig, ngunit punong-puno ng matinding hangarin. Parang isang multo mula sa nakaraan na nagbabalik upang hamunin ang kanyang kasalukuyan. Ang malawak na bintana ng kanyang penthouse office ay nagpapakita ng tanawin ng Makati, mga naglalakihang gusali, pulso ng syudad na hindi natutulog. Ngunit ang mga matang malamig ni Evan Ramirez ay hindi nakatutok sa mga ilaw o sa trapiko. Nakapako ang kanyang tingin sa isang maliit na kainan. Isang punto lamang sa milyon-milyong ilaw sa baba. Doon niya nakita si Lia. Doon siya nagbalik 5 taon. 5 taon siyang naglakad sa mga pasilyo ng korporasyon. Nagpasiya sa mga bilyong pisong proyekto. Nagtaguyod ng imperyo ng pamilya Ramirez. 5 taon ng pagiging isang makina
Walang emosyon, walang nakaraan. Ngunit isang saglit lang, isang sulyap sa isang gintong kwintas. Bumalik ang lahat. Ang gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay isang malalim na sugat na hindi kailanman naghilom ng lubusan. Naalala niya ang pakiramdam ng pagkabigo. Ang Ramirez Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang ama ay nagkasakit. Ang kanyang ina ay walang tigil sa pagmamakaawa sa kanya na sumunod sa kanilang plano. Ang planong iyon ay ang kanyang kasal kay Cassandra Chua, ang nag-iisang tagapagmana ng Chua Corporation, isang kasal na magliligtas sa kanilang kumpanya. Napakasakit. Nararamdaman niya pa rin ang bigat ng mundo sa kanyang balikat noon. Sa paghahanap ng kahit kaunting pagtakas, nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya sa isang bar sa isang madilim na sulok ng lungsod. Doon niya nakita si Leah. Hindi niya matandaan ang buong detalye, tila isang malabong panaginip. Ang tanging malinaw ay ang kanyang mga mata na puno ng lungkot at pag-asa ng sabay. Ang mga kamay nito na humawak sa kanya ng gabing iyon. Ang mainit na tawa nito na nagpahupa sa kanyang kalungkutan kahit sandali lang. Ang pangako niya na babalik siya, nahahanapin niya ito. Ngunit kinabukasan, isang malupit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Isang emergency meeting ng board, ang ultimong pagpilit mula sa kanyang pamilya. Walang oras, walang pagpipilian. Pinilit siyang kalimutan ang gabing iyon. Pinilit siyang kalimutan si Leah. Ngayon, bumalik ang lahat. At kasama nito, ang isang matinding pagsisisi. Sir Evan, narito na po ang ulat tungkol kay Leah Vergara, sabi ng kanyang assistant, si Gino, habang inilalapag ang isang folder sa kanyang lamesa. Medyo mahirap po siyang hanapin, sir. Tila wala po siyang masyadong digital footprint. Binuksan ni Evan ang folder. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinuri ang bawat salita. Leah Vergara. Edad. Tirahan. Trabaho. May larawan ni Leah na kinuha mula sa kanyang restaurant. At pagkatapos, mayroon pang isa. Isang batang lalaki. May ngangiti sa mukha at may malaking bilog na mga mata. Tumigil ang kanyang paghinga. Para siyang piniga sa dibdib. Mateo. Ang bata ay may ngangiti ng isang anghel. Ngunit ang mga mata nito ay nagpapahiwatig ng kanyang sariling mga mata nang bata pa siya. Ang parehong hugis, ang parehong kinang. Hindi niya kailangan ng DNA test para malaman. Ito na. Ito ang kanyang anak. Binalot siya ng isang kakaibang emosyon. Halo ng gulat, galit sa sarili, at isang matinding pagmamahal na biglang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Gino, ang boses ni Evan ay bahagyang nanginginig. Ayusin mo ang lahat para sa isang DNA test. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon, discreetly. Masusunod, sir. Makalipas ang ilang araw, hindi mapakali si Evan. Hindi niya magawa ang kanyang trabaho. Ang isip niya ay laging nasa Leah at Mateo. Sinubukan niyang magkunwari na normal ang lahat, lalo na kay Cassandra. Evan, alam mo naman na malapit na ang kasal natin. Bakit tila wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Cassandra sa kanya sa isang elegante nilang hapunan. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Sinusuri ang bawat galaw ni Evan. Maraming ginagawa sa kumpanya, Cassandra. Malamig niyang sagot. Alam mo naman na hindi ito biro. Pero dapat mo ring bigyan ng atensyon ang kasal natin. Ang pag-iisang dibdib ng Ramirez at Chua ang magiging pinakamalaking kaganapan sa taon. Sabi ni Cassandra, hindi nakaligtas ang pahiwatig ng pagmamay-ari sa kanyang tinig. Huwag mong hayaang may makagulo sa plano. Tumayo si Evan. Walang ganang kumain. Excuse me? May kailangan lang akong tawagan. Umalis siya sa hapag, lumabas sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay hindi pa rin kayang palamigin ang kanyang galit at pagkabahala. Alam niyang nagsisimula na ang isang malaking gulo
Ngunit hindi na niya ito pipigilan pa. Mayroon na siyang dahilan. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, nakita niya si Gino na nakatayo sa harap ng kanyang lamesa, may hawak na sobre. Ang mukha ni Gino ay seryoso. "Sir, narito na po ang resulta," sabi ni Gino. Kinuha ni Eva ng sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Tila gusto nang lumabas mula sa kanyang dibdib. Binasa niya ang mga salita. Ang bawat letra ay tila sumisigaw sa kanyang utak. Probability of paternity, 99.9% si Mateo, anak niya. Napaupo si Ivan sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa papel. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Tuwa? Pagsisisi? Takot? Ang lahat ng yon ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya ay nawala na, ay bumalik. At ngayon, kailangan niyang harapin ito. Kahit pa ibig sabihin nito, ay guguluhin niya ang lahat. Ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong mundo. Nanatili siyang nakatulala sa mga numerong iyon. Mateo, anak ko. Ang buhay ni Lia Vergara ay isang patuloy na ikot ng trabaho, pag-aalaga kay Mateo, at sandaling pahinga na hindi naman talaga pahinga. Sa araw, abala siya sa paglalatag ng pinggan at paglilinis ng lamesa. Sa gabi, ang kanyang pagod ay napapalitan ng kagalakan sa piling ni Mateo. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Isang malamig na anino, tila may sumusunod sa kanya. "Manang, pakiramdam ko may nakamasid sa akin," sabi ni Lia kay Manang Elena habang nagluluto sila ng hapunan. "Naku Lia, baka napapagod ka lang," sagot ni Manang habang hinahalo ang ginataang gulay. "Dami mo kasing iniisip. Tsaka, sino naman ang may interes sa atin dito?" Ngumiti si Lia. Pilit na pinaniniwalaan ang sinabi ni Manang. Siguro nga, masyado lang siyang stress. Pero ang pakiramdam na yon ay hindi nawawala. Minsan, sa gitna ng ingay ng kainan, nahuhuli niya ang kanyang sarili na lilingon, naghahanap ng kung sino. Walang makita. Ngunit ang pakiramdam ay nananatili, parang bulong sa kanyang tenga. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, kasama si Mateo matapos itong sunduin sa bahay ni Manang Elena, napansin ni Lia ang isang itim na kotse na nakaparada sa sulok ng kalye. Hindi niya pinansin. Maraming kotse sa Makati. Ngunit nang makalipas sila, nakita niya sa salamin ng tindahan na gumalaw ang kotse, tila sumusunod. Mabilis na kumabog ang puso ni Lia. "Mama, bilisan mo. Gusto ko nang matulog," sabi ni Mateo. Hinihila ang kamay niya. "Sige anak," sabi ni Lia, habang mas binilisan ang lakad. Pinilit niyang maging kalmado. Ayaw niyang matakot si Mateo. Ngunit nang pumasok sila sa kanilang gate, may tumawag. "Lia." Nahinto si Lia. Ang boses na yon, malamig, pamilyar, at naghatid ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Evan Ramirez sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Suot niya ang isang dark suit at sa dilim, para siyang isang anino na biglang sumulpot mula sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Lia. Isang titig na nagdulot ng lamig sa kanyang mga buto. "Ikaw," bulong ni Lia. Nanginginig ang boses. Ang lalaki mula sa gabing iyon. Hindi. Imposible. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Ang kanyang utak ay nagmamadali. Sinusubukang ikonekta ang mga piraso. Ang kakaibang pakiramdam na may nakamasid. Ang gintong kwintas. At ngayon, ang lalaking ito. "Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ni Lia. Ang kanyang boses ay mas matatag
kaysa sa kanyang nararamdaman. Itinago niya si Mateo sa likod niya. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga. Lumiwanag ang bahagi ng mukha ni Evan nang humakbang siya palapit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Leah, kailangan nating mag-usap. Wala tayong pag-uusapan, putol ni Leah. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot na matagal niyang kinubli ay muling sumulpot. Takot na makilala siya. Takot na mawala si Mateo. Umalis ka na. Wala kang karapatan dito. May karapatan ako, mariing sabi ni Evan. Ang kanyang boses ay tumataas ng kaunti. Leah, alam ko na. Alam ko na ang tungkol sa... Tungkol saan? Wala kang alam. Halos pasigaw na, sabi ni Leah, habang tinitignan ang paligid. Ayaw niyang may makarinig. Ayaw niyang magsimula ng eksena. Naglakad si Evan papalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit ng mundo ni Leah. Leah, nakita ko siya. Nakita ko ang anak mo. Namutla si Leah. Tila nawalan ng kulay ang kanyang labi. Ang kanyang huling hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Paano? Paano niya nalaman? Mama, sino po siya? Tanong ni Mateo. Nakatingala kay Leah. Pagkatapos ay tumingin kay Evan na may pagtataka sa mga mata. Ang inosenteng tanong ni Mateo ay lalong nagpakaba kay Leah. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Kailangan niyang itago si Mateo. Huwag kang lumapit sa kanya. Sigaw ni Leah kay Evan. Itinutulak ang kanyang sarili sa pagitan ni Evan at Mateo. Umalis ka. Ayaw kong makita ka pa. Lumayo ka sa anak ko. Ang matinding pagmamahal at takot ni Leah ay nagpakita sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng galit niya, nakita ni Evan ang matinding takot. Takot na muling maiwanan. Takot na mawalan ng minamahal. Leah, pakinggan mo ako, sabi ni Evan. Ngunit ang boses niya ay malalim at hindi na pwedeng pigilin. Sa isang iglap, napansin ni Evan ang mga mata ni Mateo na nananatiling matalim sa kanyang alaala. Ang parehong kulay, ang parehong hugis. Hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpilit sa kanya na magbalik. Leah, ulit ni Evan. Mas kalmado na ngayon, ngunit puno ng matinding bigat sa bawat salita. Lumuhod siya upang magpantay sa taas ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Leah. Si Mateo, anak ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Tila gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng pilit niyang itinago, lahat ng lihim na kanyang kinubli ay nabunyag na. Ang mga salita ni Evan ay tila malalakas na palo sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Evan. Mabigat. Totoo. Si Mateo, anak ko siya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila nawalan ng kulay ang kanyang mundo. Nanginginig ang buong katawan ni Leah Munabe. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Alam ni Evan na nasaktan niya ito, ngunit ang katotohanan ay kailangan ng ihayag. Hindi! Bulong ni Leah. Tila wala sa sarili. Hindi totoo yan, umalis ka na. Tumayo si Ivan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Leah, kailangan nating mag-usap ng maayos. Hindi ito biro. Mayroon akong ebidensya. Anong ebidensya? Sigaw ni Leah. Ang kanyang boses ay tila na puno ng matinding hinanakit. Wala kang karapatan. Lumayo ka sa amin. Hinawakan ni Leah ng mahigpit si Mateo at mabilis na pumasok sa kanilang apartment. Isinara ng malakas ang pinto. Nanatili si Evan sa labas. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat upang palamigin ang kanyang galit. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon. Sinubukan niyang tawagan si Leah, ngunit hindi niya sinasagot. Nagpadala siya ng mga text message, ngunit walang reply. Araw-araw,
Pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya sa harap ng apartment ni Leah. Umaasa na makikita niya ito, ngunit tila nagtago na ito. Ang lahat ng ilaw ay patay, walang bakas ng buhay. Sir Evan, may meeting po kayo sa board bukas ng umaga at hinihintay na po ni Miss Cassandra ang confirmation para sa wedding details, paalala ni Gino sa kanya kinabukasan sa opisina. I-reschedule mo ang lahat, utos ni Evan habang nakatitig sa monitor ng kanyang computer kung saan nakalagay ang mga litrato ni Leah at Mateo. Hindi ko magagawa ang kahit ano hanggat hindi ko naiaayos ito. Pero Sir Evan, may pressure na po mula sa mga tsuwa. Delikado po sa kumpanya natin kung magkakaproblema ang kasal, sabi ni Gino, may pag-aalala sa kanyang boses. Nagpakawala si Evan ng isang malalim na buntong hininga. Gagawan ko ng paraan. Basta unahin mo muna ang tungkol kay Leah. Gusto kong makipag-usap sa kanya ng maayos. Samantala, sa isang elegante nilang bahay, si Cassandra Chua ay nag-aalala sa mga kakaibang galaw ni Evan. Ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagtanggi sa mga tawag, ang kanyang pagkawala sa ilang social events. May problema ba, Cassandra? Tanong ng kanyang ina. Hindi ko alam, Mama. Tila may tinatago si Evan. Sagot ni Cassandra habang iniinom ang kanyang kape. Masyado siyang abala nitong mga nakaraang araw at may pakiramdam ako na hindi sa trabaho. Huwag mong hayaang may makagulo sa kasal ninyo, Cassandra. Babala ng kanyang ina. Napakahalaga nito sa ating pamilya. Kinabukasan, kinausap ni Cassandra ang kanyang personal assistant. Gusto kong malaman mo ang lahat ng tungkol sa mga galaw ni Evan nitong mga nakaraang linggo. Ang lahat. Kung sino ang kinakausap niya, saan siya pumupunta. Kailangan ko ng sagot. Hindi nagtagal. Natanggap ni Cassandra ang ulat. Isang folder na puno ng impormasyon, mga larawan at mga detalye. Nang makita niya ang mga litrato ni Leah at Mateo at ang mga detalye tungkol sa DNA test, namutla siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kaya pala, bulong niya. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Kaya pala siya biglang nagbago. Isang hamak na waitress at may anak pa. Naramdaman ni Cassandra ang matinding pagsisisi, ang pagtataksil, ang paghamak, ang kanyang kasal kay Evan, ang kanyang plano para sa Ramirez Group, ang kanyang reputasyon. Lahat ay nasa panganib dahil sa isang babae mula sa nakaraan ni Evan. Hindi ko ito hahayaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Hindi niya kukunin ang kung ano ang sa akin. Nagsimula siyang mag-dial ng mga numero sa kanyang cellphone. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang gumanti. Samantala, bumalik si Evan sa bahay ng kanyang mga magulang para sa isang family dinner. Evan, kailan mo ba aayusin ang kasal mo kay Cassandra? Tanong ng kanyang ina na may malalim na pag-aalala sa kanyang boses. Hindi maganda ang dating nito sa social circle. Tsaka, ang business deal natin sa mga tsuwa ay nakasalalay dito. May mas importante akong dapat ayusin, Ma, sabi ni Evan habang tinitignan ng kanyang ama na tahimik lang na kumakain. Anong mas importante kaysa sa kinabukasan ng pamilya Raya? Ramirez, Evan? Tanong ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Huminga ng malalim si Evan. May anak ako. Natahimik ang buong hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay nabitawan ang kanyang tinidor. Ano? Sigaw ng kanyang ina. May anak ako, si Mateo. At siya ang priority ko ngayon. Mariing sabi ni Evan. Handa na sa matinding pagtutol mula sa kanyang pamilya. Alam niyang ito pa lang ang simula ng laban. Ang mundo ni Leah ay tila gumuho matapos ang pagdating ni Evan. Hindi niya maintindihan kung paano siya nahanap ng lalaking iyon. At lalo pa, kung paano niya nalaman ang tungkol kay Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Takot na mawala si Mateo. Takot na guluhin ang payapa nilang buhay.
Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng sakit nang magsimulang kumalat ang mga tsismis. Isang umaga, habang nasa trabaho si Leah, napansin niya ang mga kakaibang tingin mula sa kanyang mga kasamahan. Ang mga bulungan, ang mga nagtatagong tawa. Balita ko, may anak daw siya sa labas. Bulong ng isang waitress sa isa pa. Sapat para marinig ni Leah. Kaya pala biglang mayaman ang boyfriend. Sagot ng isa, sabay tingin kay Leah. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Hindi siya nakahinga. Paano? Paano nila nalaman? Hindi nagtagal. Tinawag siya ng kanyang amo. Leah, pasensya ka na. Pero hindi na kita kayang panatilihin dito. Bakit po, sir? May nagawa po ba akong mali? Tanong ni Leah. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi mo lang maintindihan, Leah, ang reputasyon ng kainan ko, ang mga chismis, hindi maganda sa negosyo. Maraming customer na nagtatanong. May mga nag-post na rin sa social media, sabi ng kanyang amo habang umiiwas ng tingin. Naramdaman ni Leah ang mainit na luha na unti-unting dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang trabaho, ang tanging paraan niya para buhayin si Mateo, nawala na. Nang gabing iyon, umuwi si Leah na tila isang anino. Ang kanyang puso ay durog. Ngunit ang pinakamasakit ay nang makita niya si Mateo. Mama! Sigaw ni Mateo. Tumakbo papalapit. Ngunit ang nangiti niya ay hindi katulad ng iyong dati. May bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Anak, bakit? Tanong ni Leah habang niyakap ang kanyang anak. Tinawag po akong anak sa pagkakamali. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sabi po ng mga kaklasiko, wala raw akong tatay at masama raw po kayo. Nawasak ang puso ni Leah. Ang kanyang anak. Ang inosenteng anak niya ay nasasaktan dahil sa kanya, dahil sa nakaraan, dahil sa Evan Ramirez. Hindi niya kayang protektahan si Mateo mula sa mundo ng mga Ramirez at Chua. Ang kanilang mundo ay puno ng lason at ang kanyang anak ay unti-unting nalalason. Hindi niya ito hahayaan. Nagpasya siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Evan. Ngunit ang kanyang boses ay malamig, matigas, puno ng hinanakit. Evan, huwag ka nang lalapit pa sa amin. Lalong-lalo na kay Mateo. Leah, pakinggan mo ako. Gusto kong ayusin ang lahat. Ayusin? Anong aayusin mo? Gulo lang ang dala mo sa buhay namin. Wala na akong trabaho. Ang anak ko nasasaktan. Ito ba ang ayos na sinasabi mo? Leah, hindi ko ito kagustuhan. Alam kong may kinalaman si Cassandra dito. Wala akong pakialam sa Cassandra mo. Wala akong pakialam sa buhay mo. Lumayo ka sa amin, Evan. Kalimutan mo na kami. Kalimutan mo na ang gabing iyon. Pinatay ni Leah ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang desisyon ay matibay. Para sa kapakanan ni Mateo, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang putulin ang lahat ng koneksyon. Kinabukasan, kinausap niya si Manang Elena. Manang, aalis po kami. Kailangan naming lumayo. Saan kayo pupunta, Leah? Wala kang trabaho, wala kang pera. Sabi ni Manang, may pag-aalala sa kanyang boses. Huwag po kayong mag-alala. May konti pa akong ipon. Makakahanap ako ng paraan. Sabi ni Leah, pilit nang ngumiti. Hindi niya sinabi kay Manang kung saan sila pupunta. Walang dapat makaalam. Kailangan nilang magsimula muli sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanila. Isang lugar kung saan si Mateo ay magiging malaya sa mga chismis at panghuhusga. Nang gabing iyon, tahimik na inayos ni Leah ang kanilang mga gamit. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta. Isang kamay ay hawak si Mateo na mahimbing na natutulog. Sa kanyang huling sulyap sa maliit nilang apartment, naramdaman niya ang matinding sakit at pagod. Ngunit kasabay nito ang determinasyon. Naglakad sila sa madilim na kalye. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting nawawala sa likod nila. Sa kanyang kamay,
Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Ito ang tanging paraan para protektahan ang kanyang anak. Sa kanyang paglayo, hindi niya napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, si Evan Ramirez ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Nakita niya si Leah na umalis, kasama si Mateo, at alam niya na nawala na naman ito. Muli. Pero ano ang magagawa niya? Ito ba ang gusto niya? Ang makita ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya na maglaho nang dahil sa kanyang pagdating? Ang tawag ni Leah, ang kanyang mga salita, ang kanilang pag-alis, ang lahat ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, nagdulot ng matinding sakit sa dibdib ni Evan. Nawala na naman siya. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Ang pagdating niya ang nagdulot ng gulo sa buhay ni Leah at Mateo. Ang stress at pagkabigo ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang kalusugan. Sa isang meeting ng board, biglang kumirot ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding sakit, tila may pumipiga sa kanyang puso. Sir Evan, okay lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga board members. Okay lang ako, sagot ni Evan. Pilit na pinipigilan ng sakit, ngunit alam niya na hindi na siya okay. Matagal na niyang nararamdaman ang pagkirot ng kanyang puso, isang lihim na sakit na kinubli niya sa lahat. Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding pagtatalo sa kanyang mga magulang tungkol sa pag-alis ni Leah at sa kanyang relasyon kay Cassandra, bumagsak si Evan. Ang kanyang sakit sa puso ay sumumpong ng matindi. Evan, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ng kanyang ina. Habang hawak-hawak siya, dinala siya sa ospital habang nakahiga sa kama na may nakakabit na mga wire at machine. Narinig niya ang boses ng doktor. Sir Evan, kailangan ninyong magpahinga. Ang inyong kondisyon sa puso ay lumalala dahil sa stress. Kung hindi ninyo ito gagawin, delikado ang buhay ninyo. Ngunit hindi siya makapagpahinga. Ang isip niya ay kay Leah at Mateo. Ang mga salita ni Leah, ang luha sa mga mata ni Mateo. Ang lahat ay tila nagpapahirap sa kanya. Evan, huwag kang mag-alala. Nandito ako, sabi ni Cassandra, na dumalaw sa kanya sa ospital. Ngunit ang kanyang boses ay tila hindi nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Mas mukha pa siyang nag-aalala sa reputasyon kaysa sa kalusugan niya. Kailangan mong maging malakas para sa kasal natin, para sa kumpanya. Hindi pwedeng huminaka ngayon. Tinitigan lang siya ni Evan. Hindi niya maintindihan kung paano niya nakayanan ang presensya ni Cassandra sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng bagay na mahalaga kay Cassandra ay pawang pera at posisyon. Habang nakahiga siya, bumalik ang mga alaala. Ang gabing iyon, ang mainit na yakap ni Leah, ang kanyang tawa, ang kapayapaan na naramdaman niya. Iyon ang tanging gabing naramdaman niyang malaya siya. Ngayon, gusto niyang makaramdam muli ng kalayaan. Gusto niyang ayusin ang lahat. Hindi niya kayang mawala si Leah at Mateo. Hindi. Sila ang kanyang pamilya, ang tanging pamilya na tunay niyang gusto. Kinausap niya si Gino. Hanapin mo sila, Gino. Kahit saan, kahit ano ang mangyari, kailangan ko silang makita. Pero Sir Evan, delikado pa po kayo. Kailangan ninyong magpahinga. Sabi ni Gino, may pag-aalala. Wala akong pakialam, mariing sabi ni Evan. Kung hindi ko sila makikita, hindi rin ako magpapagaling. Nagdesisyon si Evan. Kailangan niyang hanapin si Leah at Mateo. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa kanya. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Kinaumagahan, nang walang paalam sa kanyang mga magulang o kay Cassandra, pinilit ni Evan na lumabas sa ospital. Lihim siyang lumabas. Humiram ng isang sasakyan. Ang kanyang dibdib ay masakit, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi kaysa sa sakit. Pinuntahan niya ang mga lugar
na maaaring puntahan ni Leah. Sa bahay ni Manang Elena, nalaman niya ang direksyon. Sinundan niya ang sinasabi ng matanda na may halong pag-aalala at pag-asa. Sa gitna ng malakas na ulan, nagmaneho si Evan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas ng kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang dibdib ay lumalala, ngunit hindi siya sumuko. Leah! Mateo, kailangan ko kayo, bulong niya habang nakakapit sa manibela. Sa wakas, nakarating siya sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na lugar. Nakita niya ang ilaw sa bintana. Sila ito. Nandito sila. Pinilit niyang lumabas sa kotse. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya kayang tiisin. Ngunit lumakad pa rin siya patungo sa pinto. Isang hakbang, 2 hakbang. Leah, bulong niya habang papalapit sa pinto. Biglang kumirot ng matindi ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding kirot, tila may bumibiyak sa kanyang puso. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Leah! Ang kanyang huling salita bago siya bumagsak. Sa loob ng bahay, abala si Leah sa paghahanda ng hapunan para kay Mateo. Narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa labas. Tila may bumagsak. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Binuksan niya ang pinto at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakahandusay si Evan Ramirez sa kanilang pintuan, basa sa ulan, at hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay halos nakapikit. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Nakahandusay si Evan sa kanilang pintuan. Ang kanyang mukha ay namutla at halos hindi na humihinga. Ang matinding ulan ay bumubuhos sa kanyang katawan, ngunit hindi ito makapantay sa lamig na naramdaman ni Leah sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan ito. Ang lalaking nagdulot ng gulo sa kanilang buhay ay ngayon ay walang malay sa kanilang harapan. Naramdaman ni Leah ang takot. Hindi ito takot na mawalan ng trabaho o masiraan ng pangalan. Ito ay takot para sa buhay ng isang tao. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, hindi niya kayang pabayaan si Evan. Ito ay likas sa kanya. Evan! Evan! Sigaw ni Leah habang lumalapit sa kanya. Hinawakan niya ang pulso ni Evan at nilaos niya na mahina ang kanyang pulso. Mateo, tawagan mo ang emergency. Utos ni Leah. Nanginginig ang boses. Nagmamadaling tumawag si Mateo sa 911 habang si Leah ay pilit na iniaangat si Evan kahit papaano upang hindi ito lubusang mabasa ng ulan. Ilang minuto lang, dumating ang ambulansya. Agad na isinakay si Evan. Sumama si Leah. Habang nasa biyahe, hindi niya maiwasang tignan si Evan. Ang kanyang mukha ay payapa ngayon, ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal. Ang tanong ay bumabalik sa kanyang isip. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Bakit siya dumating? Sa ospital, matapos ang ilang oras ng matinding paghihintay, lumabas ang doktor. May atake sa puso si Mr. Ramirez. Kritikal ang kanyang kondisyon. Kailangan niya ng agarang operasyon, sabi ng doktor. Kung hindi natin masisiguro ang kanyang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Atake sa puso? Bakit hindi niya alam? Hindi niya alam na ang pamilya ni Evan ay may koneksyon sa ospital. Sa pagdating ng kanyang mga magulang at ni Cassandra, nagsimula ang gulo. Sino ka? Sigaw ng ina ni Evan kay Leah. Anong ginagawa mo dito? Ako po ang nakakita sa kanya. Dinala ko po siya dito. Sagot ni Leah. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buhay ng anak ko. Galit na sabi ng ina ni Evan. Lumapit si Cassandra. Leah Vergara, hindi ko alam kung anong lason ang ipinain mo kay Evan, pero sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghamak at pagbabanta,
Nanatili si Leah sa ospital. Hindi niya kayang iwan si Evan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa nakaraan. Siguro dahil sa Mateo. Sa mga sumunod na araw, habang si Evan ay nasa ICU, si Leah ang nagbantay. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng mga Ramirez o sa mga pagbabanta ni Cassandra. Ang tanging iniisip niya ay ang buhay ni Evan. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Evan, nagsimulang magsalita siya sa kanyang panaginip. Mateo, Leah, patawarin mo ako. Gusto ko lang kayo protektahan. Narinig ni Leah ang bawat salita. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib ni Evan. Hindi ito ang Evan na nakilala niya 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang lalaking puno ng pagsisisi, isang lalaking nagmamahal sa kanyang anak. Isang araw, dinala ni Leah si Mateo para dumalaw. Mama, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Mateo, habang nakatitig kay Evan na may nakakabit na mga tubo sa katawan. May sakit siya sa puso, anak, sabi ni Leah, habang hinahaplos ang buhok ni Mateo. Lumapit si Mateo sa kama ni Evan at dahan-dahang inilabaan ang isang drawing mula sa kanyang bag. Isang drawing ng isang pamilya, isang mama, isang papa at isang batang lalaki na may ngiti. Inilapag niya ito sa tabi ng kama ni Evan. Nang makita ni Leah ang drawing, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang kanyang anak, na walang ama, ay nangangarap ng isang pamilya. Nang magising si Evan, halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Si Leah, sa tabi niya, nagbabantay. Leah, bulong niya, ang kanyang boses ay mahina. Huwag ka munang magsalita, sabi ni Leah habang iniaabot sa kanya ang baso ng tubig. Kailangan mong magpalakas. Ngunit kinuha ni Evan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pagsisisi at isang matinding pag-asa. Leah, patawarin mo ako at bigyan mo ako ng pagkakataon para kay Mateo, para sa atin. Tinitigan siya ni Leah. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagbabago. Hindi ito ang Evan na nag-iwan sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang lalaking puno ng sakit, ngunit puno rin ng pagmamahal. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay dahan-dahang lumambot. Ang luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Evan ang paghawak ni Leah sa kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Ang mga luha sa mata ni Leah ay hindi luha ng galit, kundi luha ng pag-unawa, ng awa. Sa wakas, pakiramdam niya ay may pag-asa. Leah, mahina niyang sabi, habang pinipilit na umupo. Kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat ng nangyari. Tumango si Leah, umupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, handang makinig. Kinuwento ni Evan ang lahat. Ang matinding problema ng Ramirez Group, 5 taon na ang nakalipas. Ang pagpipilit ng kanyang pamilya na pakasalan si Cassandra para mailigtas ang kanilang kumpanya. Ang gabi nila ni Leah, isang gabing puno ng kalungkutan niya, ngunit nagbigay sa kanya ng sandaling kapayapaan. At ang kanyang pagtatangka na hanapin siya kinabukasan, ngunit tila naglaho na lang siya. Pero hinanap kita, Leah, sabi ni Evan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hiniling ko sa aking personal assistant na hanapin ka, ngunit wala siyang makita, ni isang bakas mo. Naramdaman ni Leah ang kirot sa kanyang puso. Pero paano nangyari iyon? Nagbigay ako ng impormasyon sa iyo noon. Hindi ko alam, sagot ni Evan. Kaya nang makita kita, ipinahanap kitang muli. At nagtataka ako kung bakit ngayon lang kita nahanap. Tinawagan ni Evan ang kanyang matalik na kaibigan, si Ben, isang private investigator na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ben, kailangan kong malaman ang lahat
ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang tungkol sa paghahanap ko kay Leah. Nag-imbestiga si Ben. Makalipas ang 2 araw, bumalik siya sa ospital na may hawak na folder. Evan Leah, sabi ni Ben. Ang kanyang mukha ay seryoso. May nahanap ako. Hindi ito maganda. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay mga lumang email, mga bank statement at mga transcript ng tawag. Ang lahat ay nakasentro sa isang pangalan, Cassandra Chua. Nalaman ni Cassandra na hinahanap mo si Leah, Evan. Paliwanag ni Ben. Binayaran niya ang mga taong inutusan mo na maghanap kay Leah. Binigyan niya ng malaking halaga para itago ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leah. Pati na rin ang mga mensahe mo, blinok niya. Ang lahat ng ebidensya na pwedeng mag-ugnay sa inyong dalawa, tinago niya. Nanlaki ang mga mata ni Evan. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Cassandra, ang babaeng pinakasalan niya sana. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ginawa niya ito para wala kang mahanap, Evan. Dagdag ni Ben, upang hindi matuloy ang inyong paghahanap kay Leah. Dahil ayaw niyang makagulo sa kasal ninyo at sa plano niyong pag-iisang dibdib ng Ramirez at Chua. Hinawakan ni Evan ng mahigpit ang kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagaling sa kanyang puso, kundi sa matinding galit. Ang pagtataksil ni Cassandra ay mas matindi pa kaysa sa kanyang iniisip. Hindi lang siya basta nagalit, nais niyang gumanti. Cassandra, bulong ni Evan, ang kanyang boses ay puno ng lason. Tumayo siya mula sa kama, kahit mahina pa ang kanyang katawan. Niyakap niya si Leah ng mahigpit. Leah, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may ganitong kadiliman sa likod ni Cassandra. Evan, alam kong hindi mo kagustuhan ito, sabi ni Leah habang hinahaplos ang likod ni Evan. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo. Ngunit ang galit ni Evan ay hindi na mapipigilan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Cassandra. Ang kanyang boses ay malamig, matalim. Cassandra, kailangan nating mag-usap. Oh, Evan, gising ka na pala. Nag-aalala ako sa iyo, my love, sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapanggap. Huwag mo akong tawaging my love, mariing sabi ni Evan. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Leah. Ang pagtatago mo sa kanya. Ang pagbayad mo sa mga tao para itago ang impormasyon. Katahimikan. Pagkatapos, tumawa si Cassandra. Isang malamig at nakakatakot na tawa. So nalaman mo na pala. Well, what are you going to do about it, Evan? Hindi mo kayang sirain ang kasal na magliligtas sa kumpanya mo. At alam mo yan. Sirain? Ikaw ang sumira ng lahat, Cassandra. Ikaw ang nagtago sa akin ng katotohanan. Ikaw ang nagdulot ng sakit kay Leah at sa anak ko. Anak mo? Naku, Evan, ang isang hamak na waitress na yan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat para sa'yo. At ang anak niya? Isang bastardo. Hindi siya kailanman magiging Ramirez. Tigil! Tigilan mo yan! Galit na sabi ni Evan. Hindi ko hahayaan na saktan mo pa sila. Tatapusin ko na ang lahat sa Cassandra na yan. Pinatay niya ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya si Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang saktan niya pa kayo, Leah. Tatapusin ko na ang lahat sa Cassandra na yan. Pangako. Naramdaman ni Leah ang galit at determinasyon ni Evan. Ang kanyang pangako na protektahan sila ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya. Nagbibigay ng kakaibang tapang. Ngunit sa kabila nito, ang takot ay nananatili. Alam niya na ang pagharap kay Cassandra ay hindi magiging madali. Si Cassandra ay isang babaeng handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling interes. Evan, sigurado ka ba dito? Tanong ni Leah, habang hawak ang kamay niya. Kaya mo ba? Para sa inyo, Leah, kakayanin ko ang lahat.
Mariing sagot ni Evan, ang kanyang mga mata ay puno ng alab. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako susunod sa kanilang gusto. Ikaw at si Mateo ang priority ko. Inayos ni Evan ang isang press conference kinabukasan. Ang balita tungkol sa kanyang sakit at ang kanyang paglabas sa ospital ay kumalat na sa media. Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya na ihayag ang katotohanan. Ngunit lihim niyang inayos ang lahat. Ayaw niyang malaman ni Cassandra ang kanyang plano. Kinabukasan, sa isang malaking hotel ballroom, nagtipon ang mga media personalities, mga business partners, at ang pamilya Ramirez. Naroon din si Leah, nakaupo sa isang sulok, kasama si Manang Elena na nag-aalaga kay Mateo sa bahay. Nag-aalala siya, ngunit handa siyang suportahan si Evan. Umakyat si Evan sa entablado, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang presensya ay malakas, puno ng awtoridad. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Evan, ang kanyang boses ay malinaw. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito. Marami sa inyo ang nakarinig na ng mga chismis at haka-haka. Ngayon, gusto kong linawin ang lahat. Nagsimula siyang magsalita. Tungkol sa kanyang sakit, tungkol sa kanyang personal na buhay, at pagkatapos, tungkol kay Leah. 5 taon na ang nakakaraan, nakilala ko ang isang babaeng nagbigay sa akin ng pag-asa sa isang gabing puno ng kawalan, sabi ni Evan habang nakatitig sa direksyon ni Leah. Hindi ko siya kinalimutan at nang muli ko siyang makita, natuklasan ko ang isang lihim na matagal nang nakabaon, ang aking anak, si Mateo. Nagulantang ang buong silid, nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagsimula ng umilaw ang mga flash ng kamera. Nagpatuloy si Evan. At ngayon, gusto kong magsalita tungkol sa isang taong nagtago ng katotohanan, isang taong nagmanipula sa sitwasyon, isang taong sumira sa buhay ng inosenteng tao. At doon, lumabas si Cassandra. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may isang ngiti sa kanyang labi. Nakasuot siya ng pulang damit, tila handa sa isang labanan. Evan, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Cassandra habang nagmamadali papunta sa entablado. Hindi ka na naman sumusunod sa plano. Nasisiraan ka na ba ng bait? Cassandra, wala nang plano. Mariing sabi ni Evan. Tapos na ang lahat. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Ang pagtatago mo kay Leah, ang pagbayad mo sa mga tao para sirain ang kanyang reputasyon, ang lahat ng kasinungalingan mo. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang pagkabigla. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pang-aasar. Ang dami mong alam, Evan, sabi ni Cassandra. Pero alam mo ba ang lahat? Alam mo ba na ang Leah na yan ay isang hamak na gold digger? Isang babaeng handang gawin ang lahat para sa pera mo? Alam mo ba na ang anak niya ay hindi mo anak? Nagulantang muli ang lahat. Huwag mong sirain ang pangalan ng anak ko, sigaw ni Leah habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Oh, nandyan pala ang pobreng waitress, sabi ni Cassandra nakangisi. Well, Leah, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila kung gaano ka kadesperada. Sabihin mo sa kanila na kaya mo lang naman pinoprotektahan si Evan dahil sa pera niya. At ang anak na yan, hindi mo sigurado kung siya nga ang ama. Nanginginig ang buong katawan ni Leah. Hindi niya inasahan ang ganitong atake. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi para sa kanya, kundi para kay Mateo. Huwag mong sasaktan ng anak ko, Cassandra, sigaw ni Leah. Lumapit ang mga magulang ni Evan sa entablado. Evan, anong nangyayari dito? Tigilan mo na ang kalokohang ito. Ang reputasyon ng pamilya Ramirez ay nasisira, sigaw ng ina ni Evan. Evan, hindi ito ang plano, sabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Huwag mong hayaang sirain ng babaeng ito ang lahat ng pinaghirapan natin.
Naramdaman ni Leah na tila nag-iisa siya sa gitna ng digmaan. Ang mga salita ni Cassandra, ang galit ng mga Ramirez, ang mga tingin ng media. Pakiramdam niya ay wala na siyang laban. Napalingon siya kay Evan. Nakita niyang nakatayo siya, matatag. Ngunit alam niyang nahihirapan din ito. Cassandra, tigilan mo na. Sigaw ni Evan. Ang kanyang boses ay malakas, ngunit may bakas ng pagod. Ngunit hindi tumigil si Cassandra. Ngumisi siya ng matindi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Ang tunay na halimaw ay hindi ako, Evan. Ikaw. At mayroon pa akong ipapahayag na ikagugulat ninyong lahat. Ang silid ay napuno ng ingay, ng mga bulungan, ng mga kamera. Naramdaman ni Leah na tila nawawalan siya ng lakas, tila gumuho. Ang kanyang mundo, nawawala ba ang lahat? Ang mga salita ni Cassandra ay tila sumabog sa buong silid, nagdulot ng gulat at pagkalito. Ang tunay na halimaw ay hindi ako, Evan. Ikaw, at mayroon pa akong ipapahayag na ikagugulat ninyong lahat. Ang kanyang nangisi ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa paghihiganti. Ngunit si Evan, sa kabila ng sakit ng kanyang puso at ang pagod sa kanyang katawan, ay nanatiling matatag. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leah at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya susuko. Cassandra, sapat na! Sigaw ni Evan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala ka nang maililihim pa. Oh, talaga ba, Evan? Sabi ni Cassandra nakangisi. Alam mo ba na ang Ramirez Group ay nasa bingit ng pagbagsak ngayon dahil sa iyong kapabayaan? At alam mo ba na ang iyong sakit sa puso ay sadyang lumalala dahil sa mga stress na dulot ng aking mga plano? Nagulantang ang lahat. Ang kanyang mga magulang ay namutla. Ngunit handa si Evan. Hinanda niya ang lahat ng ebidensya. Lumapit si Gino, ang kanyang tapat na assistant, at inabot sa kanya ang isang folder. Cassandra, sabi ni Evan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Ang iyong mga akusasyon ay walang batayan. Ngunit ang iyong mga ginawa ay may matibay na ebidensya. Binuksan ni Evan ang folder. 5 taon na ang nakakaraan. Sinikap kong hanapin si Leah. Ngunit sa bawat hakbang ko, may pumipigil. At ngayon, meron akong mga ebidensya, mga email, bank statements, mga transaksyon na nagpapakita na binayaran mo ang mga taong inutusan ko para itago ang impormasyon tungkol kay Leah. Ipinakita niya ang mga dokumento sa screen, ang mga bank transaction mula sa account ni Cassandra papunta sa mga taong inutusan niya, ang mga email na nagpapakita ng kanyang mga utos. Hindi lang yan, dagdag ni Evan, ang kanyang boses ay mas matindi. Mayroon din akong ebidensya na sinadya mong guluhin ang aking kalusugan. Ang mga email na ito ay nagpapakita ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga stockbrokers na nagdulot ng artipisyal na pagbaba ng halaga ng mong Ramirez Group sa tamang panahon na alam mong masama ang aking kondisyon sa puso. Ang buong silid ay nabalutan ng katahimikan. Ang mga magulang ni Evan ay nakatitig kay Cassandra. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit. Kasinungalingan. Ang lahat ng iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binibigyan niya lang ng istorya ang lahat para takpan ang kanyang mga pagkakamali. Hindi, sabi ni Leah, habang lumalapit kay Evan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katapangan. Hindi siya nagsisinungaling. Ako mismo ang nakaranas ng kanyang paninira. Ang aking trabaho, ang aking reputasyon, at ang aking anak. Nasaktan siya dahil sa kanya. Tinitigan ni Leah si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Alam ko kung gaano kasakit ang paninira sa pangalan.
At alam ko kung gaano kasakit ang makita ang anak mo na nasasaktan dahil sa mga kasinungalingan. Ang ama ni Evan, na tahimik lang sa buong pangyayari, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Cassandra Chua, hindi ko inakala na magagawa mo ang ganito. Ang pamilya Ramirez ay hindi makikipag-ugnayan sa isang taong tulad mo. Ang kasal na ito ay kanselado. Nagulantang si Cassandra. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon. Ang kanyang plano ay gumuho. Hindi! Hindi ninyo magagawa yan! Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Masira ang Ramirez Group. Masisira kayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Ang kanyang mga kasabot ay unti-unting lumalayo. Sir Evan, narito po ang mga dokumento na nagpapakita na binawi na ng Ramirez Group ang lahat ng business deals sa Chua Corporation. Sabi ni Gino, habang iniaabot ang mga papeles kay Evan. Tinitigan ni Evan si Cassandra. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay tapos na, Cassandra. Wala ka ng kapangyarihan sa akin o sa pamilya ko. Sa harap ng lahat, umalis si Cassandra. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, kahihiyan, at galit. Ang kanyang malaking plano ay gumuho sa isang iglap. Nagpakawala si Evan ng isang malalim na buntong hininga. Naramdaman niya ang matinding pagod, ngunit kasabay nito ang isang kakaibang ginhawa. Ang lahat ng bigat sa kanyang balikat ay tila naglaho. Niyakap niya si Leah ng mahigpit. Ngayon, Leah, wala nang pipigil sa atin. Ang paghaharap kay Cassandra ay tila isang bagyo na humupa. Naramdaman ni Leah ang matinding ginhawa, ngunit kasabay nito ang pagod. Sa wakas, tapos na ang lahat ng kasinungalingan. Wala nang magtatago, wala nang mambubuli. Leah, okay ka lang? Tanong ni Evan habang mahigpit siyang hawak. Tumango si Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon, ang mga luha ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan at pag-asa. Okay lang ako, Evan. Sa wakas. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Leah at Evan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Ito ay katahimikan na may kalakip na kapayapaan. Nagsaayos si Evan ng isa pang press conference, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa iskandalo, kundi para sa katotohanan. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na meron akong anak, sabi ni Evan sa harap ng media. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamalaki. Ang kanyang pangalan ay Mateo, at siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagulantang muli ang media, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tingin ay puno ng paghanga, hindi paghuhusga. Nagkwento si Evan tungkol sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang paghahanap kay Leah, at sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Gusto ko rin mag-public apology kay Leah Vergara, sabi ni Evan, habang nakatitig sa direksyon ni Leah na nakaupo sa isang upuan. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya, sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya dahil sa akin at sa aming pamilya, taos-puso akong humihingi ng tawad. Tumayo si Leah. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya inakala na maririnig niya ang mga salitang ito mula kay Evan. At ngayon, sabi ni Evan, habang bumaba mula sa entablado at lumapit kay Leah. Lumuhod siya sa harap nito, kinuha ang isang sing-sing mula sa kanyang bulsa. Leah Vergara, hindi ito dahil sa obligasyon, hindi ito dahil sa kahihiyan. Ito ay dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Tayo, si Mateo, at ang lahat ng pangarap natin. Naluha si Leah. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay bumalik sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pagiging single mom, ang pagtatrabaho ng walang pahinga, ang pagkabigo, ang takot. Ngayon, sa harap niya,
Ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ay lumuhod, humihingi ng kanyang kamay. Evan, bulong ni Leah. Oo, Evan, oo, sigaw ni Mateo, na tumakbo papalapit kay Leah at Evan. Kumiti si Leah. Niyakap niya si Evan ng mahigpit. Oo, oo, Evan, mahal kita. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ni Evan si Leah at pagkatapos ay niyakap din si Mateo. Sa wakas, ang kanilang pamilya ay buo na. Makalipas ang ilang araw, bumisita ang mga magulang ni Evan kay Leah at Mateo. Leah, pasensya ka na sa lahat, sabi ng ina ni Evan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko inakala na ganoon kasama si Cassandra at nagkamali kami sa pagpilit kay Evan. Mateo, apo, sabi ng ama ni Evan habang niyakap si Mateo. Patawarin mo kami. Hindi namin alam kung gaano kakahalaga sa amin. Niyakap ni Leah ang kanyang mga biyenan. Sa wakas, tanggap na siya. Tanggap na ang kanyang anak. Nagsimula ang isang bagong buhay para kina Leah, Evan at Mateo. Madalas silang magkasama. Naglalakad sa parke, naglalaro sa beach, nagluluto ng hapunan. Ang dating malamig na si Evan ay naging isang mainit at mapagmahal na ama at asawa. Si Leah naman, mula sa pagiging isang takot at self-conscious na babae, ay naging isang mas matapang at masaya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, nakatingin sa papalubog na araw, niyakap ni Evan si Leah. Si Mateo naman ay mahimbing na natutulog sa kanilang tabi. Masaya ka ba, Leah? Tanong ni Evan. Masayang masaya, Evan, sagot ni Leah habang sumasandal sa balikat niya. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Ang lahat ng pinagdaanan natin. Sulit ang lahat. Mahal kita, Leah, bulong ni Evan. Mahal din kita, Evan, sagot ni Leah. Niyakap ni Leah ang kamay ni Evan. Sa isang iglap sumagi sa kanyang isip. Tapos na ba ang lahat ng pagsubok? O mayroon pa bang naghihintay? Ngunit sa kanyang tabi, si Evan at Mateo. At ang init ng pagmamahal ay sapat na. Sapat na para harapin ang anumang hamon. Ang simoy ng hangin sa beach ay sariwa at maligamgam, nagdadala ng amoy ng dagat at ng mga bulaklak. Sa gitna ng isang simpleng gazebo na pinalamutian ng puting tela at mga sariwang bulaklak, nakatayo si Leah. Suot ang isang eleganteng puting wedding gown na bumagay sa kanyang kapayakan at ganda. Sa kanyang tabi, si Evan na mas lalong gumuwapo sa kanyang puting barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Leah. Handa ka na ba, mahal ko? Bulong ni Evan habang hawak ang kamay ni Leah. Ngumiti si Leah, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Oo, handang-handa na ako. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng pagmamahal at kaligayahan. Walang magarbo, walang pagpapakitang tao. Tanging ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga taong sumuporta sa kanila, ang naroon. At ang pinakamahalagang saksi sa lahat, si Mateo. Mama, Papa, ang ganda po ninyo. Sigaw ni Mateo. Habang tumatakbo papalapit sa kanila, may dalang basket ng mga bulaklak. Siya ang ring bearer. Niyakap ni Leah at Evan si Mateo. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ito ang kanilang pamilya. Ito ang kanilang pagmamahalan. Sa harap ng altar, ibinahagi ni Leah at Evan ang kanilang mga panata. Evan, minsan akong naniwala na ang pag-ibig ay isang ilusyon. Ang buhay ko ay puno ng takot at pag-iisa. Ngunit ikaw ang nagturo sa akin na maniwala muli. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya. Mahal kita, Evan, at ipinapangako kong mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko at aalagaan ang ating pamilya. Leah, ikaw ang liwanag na nagpabalik sa akin sa tamang daan, sabi ni Evan
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Minsan akong naging malamig, walang pakialam. Naniwala ako na ang yaman at posisyon ang pinakamahalaga. Ngunit ikaw at si Mateo, kayo ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal, ang pamilya, ang pagpapatawad. Mahal kita, Lia, at ipinapangako kong aalagaan kita, ipagtatanggol at mamahalin habang buhay. Ikaw at si Mateo, kayo ang aking tahanan. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng isang simpleng salo-salo sa tabing dagat. Ang mga tawa at ngiti ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sa wakas, ang lahat ay payapa. Sa paglubog ng araw, habang ang langit ay nagkulay kahel at lila, naglakad sina Lia at Evan sa tabing dagat. Hawak-hawak si Mateo sa kanilang pagitan. Binuhat ni Evan si Mateo at ipinasa ito sa kanyang balikat. Nagtawanan sila habang tinatanaw ang papalubog na araw. Si Lia, nakatingin sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay, ay napangiti. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalala. Ang nakaraan ay naiwan na. Ang hinaharap ay maliwanag. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera o ang posisyon. Ito ay ang pagmamahal. Ito ay ang pamilya. Ito ay ang mga simpleng sandali na puno ng kaligayahan. Sina Lia at Evan, dalawang taong mula sa magkaibang mundo, ay pinag-isa ng isang gintong kwintas, ng isang anak, at ng isang pagmamahal na lumampas sa lahat ng pagsubok. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang desisyon na magpatawad, magtiwala, at manindigan. At sa paglubog ng araw, sa gitna ng kanilang pamilya, nahanap nila ang kanilang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lia at Evan, isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagmamahalan. Sa mga mahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Lia at Evan. Ang paglikha ng istoryang ito ay isang karanasan na puno ng saya, hamon at emosyon. Bawat salita, bawat eksena ay isinulat ng may pag-iingat sa pag-asang mahipo ang inyong mga puso. Naramdaman namin ang bawat lungkot, ang bawat galit, ang bawat kagalakan at ang matinding pagmamahalan na bumalot sa kanilang kwento. Naway nagbigay inspirasyon ang kanilang paglalakbay, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa simula, kundi sa tapang na humarap sa nakaraan, sa kakayahang magpatawad at sa determinasyong bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ipinakita ni Lia at Evan na sa kabila ng sakit at pagsubok, ang pagmamahalan at responsibilidad ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa isang pamilya. Ito ang aming munting regalo sa inyo, isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa lalim ng koneksyon at sa tibay ng pagmamahalan. Lubos kaming umaasa na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa inyong mga puso. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga natutunan, at ang inyong mga paboritong sandali. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong damdamin. Muli, maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita.